Kumusta mga kasaliksik? Sa kalagitnaan ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, patuloy na umiikot ang mga espekulasyon tungkol sa mga lihim na estratehiya ng Ukraine upang ipagtanggol ang sarili nito. Ang kanilang mga plano na tinatago sa likod ng mahigpit na seguridad ay tila naglalaman ng mga elemento na lampas sa tradisyonal na taktika ng digmaan. Habang ang mga sundalo at sibilyan ay nakikipagsapalaran sa harapan, ang mga opisyal sa likod ng tabing ay tila abala sa paghabi ng mas sopistikado at makabagong mga hakbangin. Bagamat mahirap alamin ang buong detalye ng kanilang mga lihim na plano, may mga indikasyon na ang Ukraine ay may sinusunod na kakaibang blueprint na binubuo ng 5 pangunahing aspeto. Una sa lahat, sinasabing ang Ukraine ay pumasok sa isang serye ng mga lihim na alyansa kasama ang ilang mga karatig bansa na dating itinuturing na mga neutral na manlalaro. Sa kabila ng malalaking hamon, nagawa nilang hikayati ng ilang estado sa silangang Europa na magbigay ng tahimik, ngunit makabuluhang suporta. Ang ganitong alyansa, bagamat hindi lantad sa publiko, ay nagbibigay daan upang mabilis na makapagpadala ng mga karagdagang pondo, armas, at intelihensya tuwing kinakailangan. Ang naturang koordinasyon ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkakaisa na maaaring hindi pa nakikita sa rehiyon. Pinatitibay nito ang depensibong kalagayan ng Ukraine nang hindi ipinapaalam sa Russia ang mga eksaktong detalye ng kanilang mga pinagsama-samang kapasidad. Kasabay nito, binibigyang pansin ng Ukraine ang masusing pagbuo ng mga hindi inaasahang estratehiya gamit ang advanced na teknolohiya. Isa sa mga pangunahing sandata nito ang paggamit ng artificial intelligence upang mapaigting ang kanilang operasyon sa larangan. Sa pamamagitan ng AI-driven analytics at predictive modeling, nagagawa ng mga militar ng Ukraine na maunahan ang galaw ng kalaban. Ang teknolohiyang ito ay nagbibigay daan sa kanila na makita kung saan maaaring maglunsad ng opensiba ang mga tropa ng Russia at agad magplano ng kontraopensiba bago pa man ito maganap. Ang paggamit ng mga drone na may kakayahang magmapping ng mga posisyon ng kalaban, kasama ang mga automated decision-making systems, ay nagbibigay sa kanila ng kalamangan. Ang mga hakbang na ito ay isang patunay na ang digmaan sa modernong panahon ay hindi lamang labanan ng pisikal na lakas, kundi pati ng intelektual at teknolohikal na abilidad. Bukod dito, tahimik ngunit walang puknat ang pagtatago ng Ukraine ng mga state-of-the-art na armas. Ang mga modernong missile system, precision-guided munitions, at high-tech defense equipment ay inilalagay sa mga securist na lokasyon na hindi madaling matukoy ng Russia. Ang layunin ay hindi lamang panatilihing ligtas ang mga ito mula sa pag-atake, kundi tiyaking handa silang gamitin sa sandaling maganap ang isang kritikal na sagupaan. Ang pagkakaroon ng mga makabagong armas na ito ay hindi lamang naglalagay sa Ukraine sa mas malakas na posisyon, kundi nagbibigay rin ng sapat na pangil upang maitaboy ang sinumang sumubok na umatake. Isa pa sa mga hakbangin ng Ukraine ay ang pagsasanay ng isang lihim na elite force. Ang mga piling sundalo na ito ay dumaan sa espesyal na pagsasanay na nakatuon sa covert operations at infiltration tactics. Sila ang nagsisilbing mata at kamay ng bansa sa mga lugar na kontrolado ng Russia. Habang abala ang mga puwersa ng Ukraine sa frontlines, ang grupong ito ay kumikilos sa likod ng linya ng kalaban upang magbigay ng mahalagang impormasyon, magsagawa ng precision strikes at magdulot ng kalituhan. Ang pagbuo ng ganitong unit ay bahagi ng estratehiyang magdikta ng momentum ng laban at sa pamamagitan nito, nadaragdagan ang kumpiyansa ng Ukraine na maaari nilang baliktarin ang agos ng digmaan. Sa wakas, hindi lamang sa pisikal na labanan nakatuon ang Ukraine. Malaking bahagi ng kanilang diskarte ang paggamit ng disinformation campaigns. Sa pamamagitan ng maingat na pagkakalat ng maling impormasyon, nagagawa nilang guluhin ang plano ng Russia at maapektuhan ang moral ng kanilang mga sundalo.
pinapahina nito ang tiwala ng kalaban sa kanilang sariling intelihensya at nagdudulot ng kalituhan sa mga lider ng Russia. Ang mapanlikhang taktika na ito ay nagbibigay sa Ukraine ng karagdagang oras at puwang upang magplano at magpatupad ng kanilang sariling mga opensiba. Ang 5 estratehiyang ito, ang pagtatatag ng lihim na alyansa, paggamit ng advanced na teknolohiya, pagtatago ng modernong armas, pagsasanay ng elite force, at paglikha ng disinformation campaigns, ay nagpapakita ng lawak ng kakayahan ng Ukraine sa gitna ng isang napakahirap na sitwasyon. Ang kanilang mga plano, bagamat hindi lantad, ay malinaw na nakatuon sa mas mataas na layunin ng pananatili at pagtatanggol ng kanilang soberanya. Habang patuloy ang laban, nananatili silang matatag at determinado. Umaasa na sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, makakamit nila ang kalayaan na kanilang minimithi. Habang patuloy na nagaganap ang labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, naging palaisipan sa Amerika ang ilang estratehiya ng Ukraine na lumalabas sa gitna ng sigalot. Ang hindi inaasahang teknolohiya sa larangan ng cyber warfare na inilunsad ng Ukraine ay isa sa mga bagay na nagdulot ng pagkalito at pagkagulat sa mga opisyal ng Amerika. Ang Ukraine, sa kabila ng limitadong mapagkukunan, ay nagawang magsagawa ng mga operasyon sa cyberspace na hindi lamang nakasira sa mga critical na network ng Russia, kundi nagbigay rin ng bentahe sa mga larangang tradisyonal na inaasahan lamang sa mas teknolohikal na abanteng bansa. Ang mga sophisticated na pamamaraan ng Ukraine, tulad ng paggamit ng machine learning algorithms upang hulaan ang galaw ng mga kalaban at ng deployment ng mga advanced na malware na nagdudulot ng masalimuot na disruptions, ay hindi inasahan ng Estados Unidos. Sa halip na magpakita ng predictable patterns, ang cyber teams ng Ukraine ay lumitaw na mas maalam at handang harapin ang mga banta mula sa Russia sa paraang lubos na kakaiba. Bukod pa rito, lubos na ikinagulat ng Amerika ang mga bagong alyansa na nilikha ng Ukraine sa mga bansang dati umiwas sa pagiging kasangkot sa digmaan. Ang mga neutral na bansang ito, na dati tahimik lamang sa gilid ng awayan, ay biglang sumuporta sa Ukraine sa mga di-tradisyonal na paraan. Halimbawa, ang ilang Eastern European nations na karaniwang nag-aatubili sa pakikialam sa geopolitikal na tensyon, ay sinasabing nagbibigay ngayon ng intelligence, logistical aid, at maging ng mga pampinansyal na pondo upang mapanatili ang depensa ng Ukraine. Ang mga alyansang ito ay hindi man lantarang na ipahayag sa publiko, ngunit unti-unting nakarating sa kaalaman ng mga tagamasid. Para sa Amerika, na dati nasanay sa mga mas malinaw na linya ng koalisyon, ang ganitong anyo ng hindi opisyal na suporta ay isang bagong dinamiko na kinakailangang maunawaan at maanalisa ng mas malalim. Isa pang nakakagulat na aspeto ng kampanya ng Ukraine ay ang kanilang hindi pangkaraniwang estratehiyang gerilya na isinasagawa sa mga rehiyong kontrolado ng Russia. Ang taktikang gerilya ay karaniwang inaasahan sa mga rebeldeng grupo o maliliit na bansa na walang regular na hukbo. Ngunit ang Ukraine, bilang isang estado, ay tila mas pinalalim at pinahusay ang diskarteng ito. Ang kanilang kakayahang magtayo ng mga temporary command centers, maglunsad ng lightning raids, at mag-disrupt ng logistics ng Russia ay nagdulot ng kalituhan sa parehong antas ng Amerika at ng kalaban. Ang ganitong estilo ng pakikidigma ay tila hindi nakapaloob sa karaniwang doktrina ng modernong digmaan, kaya't naging mahirap hulaan ang mga susunod na hakbang ng Ukraine. Ang kanilang kasanayang magamit ang kalamangan sa teritoryo at pagkakataon upang magsagawa ng mabilisang opensiba sa mga lugar na kontrolado ng Russia ay nagbunga ng malaking katanungan. Paano nagawa ng Ukraine na lumikha ng ganitong uri ng operasyon nang hindi agad natutuklasan? Bukod sa teknolohiya at alyansa,
isa sa mga pinakamalaking sorpresa para sa Amerika ay ang mabilisang pagbawi ng Ukraine sa ilang mga teritoryong matagal nang nasa kamay ng Russia. Hindi inaasahan ng mga analyst ng Amerika na ang Ukraine ay magiging handa at may kakayahang maglunsad ng mga opensiba na nagresulta sa agarang pagbawi ng mga lugar na ito. Sa halip na isang mabagal at maingat na kampanya, ang ginawa ng Ukraine ay isang tuloy-tuloy na push gamit ang kombinasyon ng tradisyonal na lakas at makabagong teknolohiya. Ang ganitong klaseng paglusob ay nagdulot ng biglaang pagbabago ng kontrol sa ilang rehiyon at ang ganitong bilis ay hindi nakikita sa karaniwang gera. Ang pagbawi ng Ukraine sa mga nasabing teritoryo ay hindi lamang simboliko, kundi may napakalaking implikasyon sa moral ng kanilang hukbo, pati na rin sa estratehikong posisyon nila sa mas malawakang laban. Sa wakas, hindi makapaniwala ang Amerika na ang Ukraine ay may kakayahang gumamit ng mas sopistikadong intelligence networks kumpara sa dati. Ang kanilang kapasidad na makalikom at makapagproseso ng napakaraming impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan ay isang malaking sorpresa. Kung dati umaasa sila sa limitadong channels para sa intel, ngayon ay tila isa na silang pangunahing player sa intelihensya sa rehiyon. Sa tulong ng parehong tradisyonal na mga kontak at makabagong teknolohiyang pangkomunikasyon, ang Ukraine ay nagawang malaman ang mga kritikal na galaw ng Russia bago pa man ito maganap. Ang kanilang malalim na koneksyon sa mga lokal na impormante, pati na rin ang pagsasama ng open source intelligence tools, ay nagbigay sa kanila ng bentahe na hindi basta-basta matutumbasan. Sa ganitong paraan, ang Ukraine ay tila nagiging isang modelong bansa sa modernong pamamahala ng intelligence, bagay na hindi inaasahan ng Amerika sa simula ng sigalot. Ang lahat ng ito, ang kanilang mga advanced na teknolohiya sa cyber warfare, hindi inaasahang alyansa, kakaibang estratehiyang gerilya, mabilisang pagbawi ng teritoryo, at mas sopistikadong intelligence networks, ay nagpapatunay na ang Ukraine ay hindi lamang nakikipagtagisan sa Russia, kundi nagtatakda rin ng bago at nakagugulat ng mga pamantayan sa pakikidigma. Ang mga aspekto ng kanilang kampanya ay hindi lamang umaangkop sa tradisyonal na pananaw ng digmaan, kundi tila binabago nito ang mismong laro. Sa harap ng mga pagbabago at sorpresa, ang Amerika at iba pang bansa ay patuloy na nagmamasid, tinutuklas ang mga detalye at sinusubukang unawain ang mga taktika ng Ukraine. Ang tanong na nananatili, hanggang saan ang kakayahan ng Ukraine na magulat pa ang mundo? Sa gitna ng tumitinding sagupaan, nananatiling matatag ang Ukraine sa kanyang pagsusumikap na manatili sa laro sa kabila ng mga mapanghamong sitwasyon. Ang tagumpay ng kanilang depensa ay malaki ang naiaambag ng suporta mula sa mga bansang kanluranin. Patuloy na dumarating ang mga bagong supply ng aram-armas at pondo mula sa mga kaalyado sa Europa at Amerika. Ang mga moderno at mataas na kalidad na kagamitang militar, tulad ng long-range missile systems, anti-tank guided missiles, at advanced radar technologies, ay nagsisilbing lifeline ng mga tropa ng Ukraine sa gitna ng nagbabagong anyo ng digmaan. Ang mga ito'y hindi lamang pumupuno sa mga naubos na reserba, kundi nagbibigay din ng panibagong sigla sa kanilang mga operasyon. Ang karagdagang pondo na ipinadadala ng mga kaalyado ay ginagamit upang suportahan ng mga sundalo sa frontline, mula sa kanilang mga supply ng pagkain at medikal na kagamitan hanggang sa pagbibigay ng hazard pay na nagiging dahilan para manatili ang mataas na moral ng mga tauhan sa gitna ng labis na hirap. Ngunit higit sa mga material na suporta, ang paniniwala ng mga mamamayang Ukrainian sa kanilang kalayaan ay nagiging pundasyon ng kanilang lakas. Ang ideya ng isang malayang bansa, walang takot na nakatindig laban sa isang mas makapangyarihang kaaway, ay nagbibigay inspirasyon sa mga sundalo at sibilyan. Ang kanilang pagkakaisa at determinasyon
ay nagpapakita na hindi lamang armas ang kanilang sandata, kundi pati na rin ang diwa ng nasyonalismo. Sa kabila ng pagkawasak ng kanilang mga bayan at lungsod, ang mga Ukrainian ay nananatiling naniniwala na may hinaharap pa silang maaaring ipaglaban. Ang ganitong espirito ng kolektibong pagkilos ay nagpapataas ng moral ng kanilang hukbo, nagbibigay ng dagdag na enerhiya upang magpatuloy kahit sa gitna ng pagkadurog ng maraming bagay sa paligid. Bilang tugon sa mga hamon, lalo pang pinapalakas ng Ukraine ang kakayahan ng kanilang mga tropa sa pamamagitan ng makabagong pagsasanay. Hindi lamang karaniwang drills ang isinasagawa. Ang mga sundalo ay sinasanay na mag-operate sa parehong urban at rural na kalikasan ng laban. Pinapalawak nila ang kanilang kaalaman sa close quarters combat, fortifications, at jungle warfare tactics. Bukod dito, ginagamit nila ang modernong teknolohiya upang mapabuti ang kanilang kahandaan. Sa pamamagitan ng virtual reality simulations, natututo ang mga sundalo kung paano rumisponde sa iba't ibang senaryo nang walang aktwal na panganib. Ang mga ganitong pagsasanay ay nagbubunga ng mas handang mga unit na kayang harapin ang anumang sitwasyon, mapasyudad man o kagubatan ng labanan. Ang ganitong klaseng preparasyon ay hindi lamang nagpapalakas sa bawat sundalo, kundi nagbibigay rin ng kumpiyansa sa buong puwersa ng militar. Sa karagdagan, nagbuo ang Ukraine ng mga espesyal na unit na nakatutok sa mabilisang pagkilos. Ang mga unit na ito ay binuo para tumugon agad sa mga emerhensyang sitwasyon, nang walang karaniwang pagkaantala na dala ng tradisyonal na chain of command. Ang kanilang misyon ay protektahan at mabawi ang mga critical na lokasyon, gaya ng tulay, highways, at mga estratehikong gusali. Dahil sa bilis ng kanilang paggalaw, nagiging mas mahirap para sa mga kalaban na makakuha ng foothold sa mga importanteng lugar. Ang pagkakaroon ng mga highly mobile at well-trained na unit ay nagbibigay sa Ukraine ng flexibility sa larangan ng labanan, na isang malaking kalamangan sa anumang digmaan. Ang kanilang abilidad na magpakilos ng puwersa sa loob ng maikling panahon ay nagiging dahilan para mahadlangan ang mabilisang advance ng mga puwersa ng Russia, at kadalasan ay nakakabawi pa ng mga mahalagang lugar na naunang nawala. Sa huli, ang pagtutok ng Ukraine sa real-time intelligence ay nagbabago rin sa mga diskarte nito sa digmaan. Sa tulong ng mga modernong surveillance systems, satellite imaging, at local informants, natutukoy agad nila ang galaw ng kanilang kalaban. Dahil dito, mabilis nilang nababago ang kanilang mga plano depende sa sitwasyon. Sa halip na umasa sa mga static na taktika, ang kanilang hukbo ay patuloy na nag-a-adjust batay sa pinakahuling impormasyon mula sa battlefield. Ang ganitong approach ay hindi lamang nagtitiyak na maiiwasan ang mga pagkalugi ng tauhan, kundi nagiging dahilan din para sa mas matagumpay na mga operasyon. Sa bawat pagbabagong ginagawa sa mga plano, natututo rin ang hukbo kung paano maging mas epektibo sa bawat laban. At ito ang naglalapit sa kanila sa mas matibay na posisyon sa kabila ng malupit na kalagayan. Ang mga elementong ito, ang tuloy-tuloy na suporta ng mga bansang kanluranin, ang matibay na moral ng mga mamamayan, ang makabagong pagsasanay ng hukbo, ang mabilisang kilos ng mga espesyal na unit, at ang pagsalig sa real-time intelligence, ang nagiging sandigan ng Ukraine upang manatili at lumaban sa isang digmaang tila walang katapusan. Ang kanilang kakayahang mag-innovate, mag-adapt, at magtrabaho bilang isang nagkakaisang bansa ay patuloy na nagpapaalala na ang labanan ay hindi lamang umiikot sa lakas at armas. Ito ay tungkol sa tibay ng loob, kakayahang umangkop sa pagbabago, at paniniwalang ang kalayaan ay isang bagay na sulit ipaglaban, kahit pagaano kahirap ang daan patungo rito. Habang patuloy na umiinit ang tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia, ang mga pisikal at pang-ekonomiyang epekto ng labanan
ay nagiging mas malinaw at mas malala. Sa bawat araw na lumilipas, parami ng parami ang mga infrastrukturang nalalagay sa peligro o tuluyan ng nasisira. Ang mga pangunahing kalsada na dating abala sa transportasyon ng mga kalakal at tao ay wasak na sa mga bombardment at artillery fire. Ang mga tulay na nagsisilbing daanan upang makatawid ang mga puwersa at supply ay naging target ng mga airstrikes. Dahilan upang magdusa ang mga lokal na komunidad at mahirapang magdala ng mga kinakailangang supply. Ang mga komersyal na gusali, mga pamilihan, mga pabrika, at mga opisina ay hindi na nagagamit dahil sa pinsala. Dahil dito, hindi lamang ang ekonomiya ng Ukraine ang nahihirapan. Ang araw-araw na buhay ng bawat mamamayan ay labis na naaapektuhan. Sa gitna ng pagkawasak ng infrastruktura, parami ang mga sibilyang naiipit sa malagim na sitwasyon. Maraming pamilya ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan, umaasa na makaligtas sa matinding sagupaan. Ang mga inaasahang ligtas na lugar ay napupuno ng mga tumatakas. Ngunit dahil sa lawak ng pinsala, pati ang mga evacuation centers ay hindi sapat upang ma-accommodate ang lahat. Sa bawat baryo at lungsod, may mga kwento ng mga tao na nawala ng tirahan, ari-arian, at kabuhayan. Ang trauma ng mga batang nasaksihan ang pagbagsak ng kanilang mga komunidad ay hindi matutumbasan ng anumang tulong pinansyal. Ang ganitong humanitarian crisis ay nagiging mas komplikado habang lumalawig ang labanan. At sa bawat araw na lumilipas, tumataas ang bilang ng mga apektado. Mga pamilyang hindi na makabalik sa kanilang mga tahanan, mga bata na hindi makapag-aral, at mga matatandang iniwan na lang sa evacuation centers nang walang malinaw na hinaharap. Sa harap ng ganitong malawakang pagkawasak, ang gastusin sa rehabilitasyon ng mga nasirang lungsod at pamayanan ay tuluyang tumataas. Ang bawat gusali na kailangang muling itayo, ang bawat tulay na kailangang ayusin, at ang bawat kalsada na kailangang gawing functional muli ay nagdadala ng napakalaking gastos na lalong nagpapabigat sa ekonomiya ng Ukraine. Ang mga tagapamahala ng lungsod at mga lokal na opisyal ay nahihirapan sa paghahanap ng pondo upang makapagpatuloy ng operasyon. Marami sa kanila ang umaasa na lamang sa tulong mula sa ibang bansa. Ngunit kahit na may dumarating na suporta, hindi ito sapat upang tugunan ang laki ng problemang hinaharap. Walang katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot na ito, kaya't ang gastos sa pagsasaayos ng mga nasirang lugar ay parang walang hanggan. Ang mga numerong inilalabas ng mga economist ay tila tumataas ng tumataas habang tumatagal ang digmaan, na nag-iiwan ng malaking katanungan kung paano muling bubuuin ang mga lungsod pagkatapos ng lahat ng ito. Sa kabila ng pagsusumikap ng pamahalaan ng Ukraine na tugunan ang mga pangangailangan, hindi maitatanggi na ang ekonomiya ng bansa ay kasalukuyang nasa matinding strain. Ang mga negosyo na dating umaandar ng 24/7 ay natigil, ang mga pabrika ay hindi na nakakapag-produce ng mga pangunahing kalakal, at ang mga bukirin ay naiiwan ng walang pag-aalaga dahil sa labanan. Dahil dito, ang mga presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ay tumataas, na labis na nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Ang mga taong nawalan ng trabaho ay hindi makahanap ng alternatibong pagkakakitaan. At ang mga negosyo na hindi direktang naapektuhan ng labanan ay nadadamay rin dahil sa kawalan ng supply at mataas na gastusin sa transportasyon. Ang halaga ng pera ng Ukraine ay bumabagsak, dahilan upang mas mahirapan pa ang mga mamamayan sa pagbili ng mga pangunahing pangangailangan. Ang strain sa ekonomiya ay tila nagiging bahagi na ng araw-araw na buhay, at ang epekto nito ay maaaring tumagal ng mga dekada, kahit pa matapos na ang aktwal na sagupaan. Hindi rin maikakaila ang matinding kakulangan sa supply ng enerhiya, pagkain, at tubig sa maraming lugar. Ang mga planta ng enerhiya na sinira sa mga airstrikes ay nagresulta sa madalas na pagkawala ng kuryente.
Ang mga tao sa mga lungsod at baryo ay napipilitang gumamit ng mga generators o magtiis na lang sa dilim, na lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan. Ang supply ng malinis na tubig ay naputol sa ilang mga lugar, at ang kakulangan ng maayos na sewage systems ay nagdudulot ng malubhang panganib sa kalusugan. Ang mga ospital ay hirap na hirap mag-operate dahil sa kakulangan ng kuryente, tubig at gamot. Bukod pa rito, ang presyo ng pagkain ay tuluyang tumaas dahil sa kawalan ng transportasyon at pagsasara ng mga pasilidad ng produksyon. Maraming mga lugar ang umaasa na lamang sa international aid upang magkaroon ng makakain at maibsan ng gutom. Ngunit kahit na may tulong na dumarating, hindi nito natutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente. Ang kakulangan ng pangunahing supply na ito ay nagdudulot ng mas malaking problema dahil ang mga tao ay napipilitang magtiis o maghanap ng mas murang alternatibo na kadalasan ay naglalagay sa kanilang kalusugan at kaligtasan sa mas malaking panganib. Sa kabuuan, ang epekto ng digmaan ay higit pa sa mga sagupaan sa larangan ng labanan. Ang pagkawasak ng infrastruktura, ang dumaraming bilang ng mga naapektuhan, ang lumulobong gastos ng rehabilitasyon, ang strain sa ekonomiya, at ang kakulangan sa supply ng enerhiya at pagkain ay nagre-resulta sa isang malawakang humanitarian at ekonomiyang krisis. Ang mga hamon na ito ay hindi lamang nararamdaman sa kasalukuyan, kundi magpapatuloy pa sa mahabang panahon. Ang pagtatapos ng labanan ay maaaring magdala ng kapayapaan, ngunit ang mga sugat sa pisikal, ekonomiya, at moral na aspeto ng Ukraine ay mangangailangan ng maraming taon upang tuluyang maampat. Ang mga taong kasalukuyang nagtitiis sa mga epekto ng digmaan ay patuloy na nangangarap ng mas magandang kinabukasan, ngunit sa ngayon, ang kanilang araw-araw na buhay ay puno ng paghihirap at pakikibaka.